sama-sama tayong magiging karakli. Nananatili ang suporta ni Police General Nicolas Torre III kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng pagkakasibak sa kanya bilang hepe ng Philippine National Police. Kinumpirma naman ng Malacanang na may iniaalok nga sa kanyang bagong posisyon. Pero tatanggapin ba ito ni Torre? Saksi si Chino Gaston. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. Sa unang pagkakataon mula ng masibak sa pwesto, humarap sa media si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Nagpunta siya sa kamera at nagbigay ng cake kay ML Party List Representative Laila De Lima na kaarawan ngayong araw. Pumasok ko sa food delivery at nakatanggap ako ng message. Nakakita ako na birthday cake, so I delivered it. Natanong si Torre kung disappointed ba siya sa pagkakasibak sa kanya. Well, so many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Ayon kay Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Hanap ka ng tagline. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? You think it wasn't there, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Pinabulaanan din ni Torre ang mga haka-haka na siya ang uupo bilang bagong NBI Director dahil hindi raw siya kwalipikado. Ayaw niya ring sagutin ang mga espekulasyon kung tatanggapin niya ang ibang pwesto sa gobyerno kapag siya'y inalok ng Pangulo. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Kinumpirma ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Torre pero hindi sinabi kung ano ito. Saka na lang daw ito i-anunsyo kapag tinanggap na ni Torre. Si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the President still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption and to investigate corruption. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre para pag-isipan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career for approval of the Chief PNP. And I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave. Ang pumalit kay Torre na si Nartates humarap sa media kanina. Sabi ng OIC ng PNP, ipawawalang bisa niya ang balasahan sa PNP alinsunod sa utos ng NAPOLCOM. I will tackle that with the NAPOLCOM. At for sure, i-implement natin yun. Ang pagbalasa sa ilang opisyal ng pambansang pulisya ang isa sa dahilan ng pagkakasibak kay Torre. Sabi ni Nartates, malinaw na merong administrative control and operational supervision ang NAPOLCOM sa PNP. Kaya kung merong promotion, kailangan dumaan ito sa NAPOLCOM para sa confirmation. Masusi raw na pinag-aaralan ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng susunod na balasahan. If we're talking about major changes, we will study nga kung the organization is working, kung dun sa bawat isa ay nagtatrabaho ba ang commander. We will audit yung unit. Ang tiyak sa ngayon, magkakaroon daw ng bagong spokesperson ang PNP kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Isa sa kinukonsidera ay si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Chief ngayon ng PNP. Designated siya na spokes ano? Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Handa raw si Nartates na ipatupad ang mga nauna ng programa ni Torre. Sinabi rin ni Nartates sa panayam ng unang balita na sa ngayon ay nakatalaga si Torre sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi.
Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi sila nagkasundo ni Police General Nicolas Torre III sa isyu ng Rigodon sa PNP. Pero ayon kay Remulla, wala silang hidwaan at mataas pa rin ang respeto niya kay Torre. Saksi, si Mariz Umali, exclusive. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomendasyon niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre? It's actually me first. It was me first. And then it was difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And of the previous administration? Yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above. And the president merely wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the president. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already? Well, he was quizzical about it. And in their conversations, a lot of explanations were made. And that's safe to say that's the differences of opinions were there. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Nilinaw din ni Secretary Remulla na bagamat may ilang naging emosyonal sa nangyari, walang demoralisasyon na gaganap sa kanilang hanay. Pinaalalahanan lang daw silang patuloy na gampanan ang tungkulin at bukod sa wala naman daw madedemote sa pwesto at walang mapaparusahan sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin, ay nananatili pa rin daw profesional ang pambansang pulisya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mahigit 500 estudyante sa isang universidad sa Leyte ang inilikas dahil sa baha. Lagpas bewang naman ang baha sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Saksi, si Femery Dumabo ng GMA Regional TV. Malakas na ulan at hangin ang bumayo sa mga taga-Kalayan, Cagayan dahil sa low pressure area. Sa Uyugan, Batanes, nabalot na makapal na putik ang kalsada. Nagka-landslide sa Barlig Mountain Province, kaya pansamantalang isinara ang bahagi ng Kadaklan-Barlig Road. Di rin madaanan ng sasakyan ng ilang bahagi ng Dingalan, Aurora dahil sa landslide.
sa Baybay City sa Leyte. Mahigit 500 estudyante ng Visayas State University ang pinalikas sa kanilang mga dorm matapos makaranas ng baha sa ilang bahagi ng universidad. May mga dormitories po kasi ma'am na malapit sa bundok, tapos since malakas yung ulan, yung kumbaga yung collected water po is umabot na po doon sa tinutuluyan ng ating mga estudyante. Nakabalik na sa dorm ang mga estudyante nang bumuti ang panahon. Kinansila rin ngayong araw ang face-to-face classes para mabigyan sila ng panahong maglinis. Lampas baywang naman ang baha sa Kabangkalan Negros Occidental. Sa Matalam, Cotabato, nilipad ng buhawi ang ilang bahay. Wala namang sugatan. Malakas at mabilis ang pagragasa ng baha sa Maguindanao del Norte kahapon. Ang mga kalsada hindi na rin madaanan dahil sa baha. Ilang bahay at moske ang pinasok ng tubig. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa iba't ibang panig ng bansa ay epekto ng low pressure area at habaga. Para sa GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Huli kam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang scooter sa Quezon City. At sa follow-up operation, naaresto ang driver ng taxi na sinakyan ng suspect para isagawa ang krimen. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Bumaba sa taxi ang isang lalaki di kalayuan sa bahaging ito ng Quezon City. Naglakad siya papunta malapit sa paradahan ng mga motorsiklo, saka nagmasid-masid. Binalikan niya ang naghihintay na taxi, sumakay siya pero bumaba rin kalaunan, saka nilapitan ng isa sa mga nakaparadang scooter. Sinakyan niya ito at agad na napaandar ng mabilis. Ang nangyari po ay sinira ko yung mismong ignition switch niya para ma-start lang ho niya. Unattended sir yung motor. So bali nadaanan po nitong grupo. At ang modus po nila ay stolen while unattended. So ang ginagawa po nila sir is may mga lookout sila. Tapos ang gagawin nung isa ibababa po. Pag wala nakita na clear yung lugar sir, ay kukunin po nila yung motor. Ang may-ari ng scooter dumulog sa QCPD Station 14 sa isinagawang backtracking. Natukoy ang kumpanya ng taxi na sinakyan ng mga suspect. Ang ginawa po ng istasyon natin ay nakipag-coordinate po sa mismong taxi operator at fortunately naman po, binigay ho ng taxi operator yung mismong nagmamaneho, yung taxi driver. Sa follow-up operation, natunton ng QCPD ang taxi na sinakyan ng mga suspect. Nakaparada ito sa tabing kalsada at ang driver inabutang natutulog sa loob. Agad tinanong ng mga pulis ang taxi driver kung nasaan ang scooter. Ang taxi driver po kasabot ho kasi nung naitanong kung nasaan po nila nailagay yung motor, ay dali-dali po niyang itinuro kung saan talaga yung naidala yung motor. Pero itinanggi ng taxi driver na kasabwat siya sa nakawan. Sabi nila, balikan. Arkilain daw nila ako papuntang Holy Spirit. Tapos po, nung nasa Holy Spirit na kami, hindi ko po alam kung anong ginagawa nila doon. Sabi nila may kukunin lang daw sila motor. Tapos maya-maya po, pagkaparada ko, bigla po silang may kinuha motor. Sunod na natunto ng QCPD ang isa pa sa mga suspect. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsulang kinuha. Siya raw ang nakasakay sa backseat ng taxi na hindi bumaba. Hindi pa siya nagbibigay ng pahayag. Pinaghahanap pa ang ikatlong suspect. Lagyan po natin ng alarming device or kaya po lagyan po natin ng lock at o kaya po ipark din po natin sa mga maliliwanag na daan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.